Nais ko lang pong pasalamatan ng Panginoon na mulit-mulit sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin upang siya ay dakilain at pasalamatan sa gabing ito. Hallelujah! Praise the Lord. Pasalamatan ko lang po ang Panginoon. Ito pong nakaraang Friday po, andyan po na hindi po kami nakadalo. Andyan po kasi talaga na andyan po ang hadlang ng kaaway na andyan po na sobrang tindi po ng ubo po ng beloved mother ko. Andyan na talagang namumula na po siya. Hindi mahinto yung pag-ubo niya, pero talagang hindi po kami nagpadaig sa kaaway. Andyan po na kahit na ganun po ang kalagayan ng beloved mother ko, nandyan po na kami po ay nagpuri sa bahay at sumabay po sa banal na gawain sa dako po ng main church through live streaming po. Andyan po na sa portion na po ng Lehans, andyan po na talagang kinas-out po namin sabay-sabay ang karamdaman ng beloved mama ko. Andiyan po ang kagalingan talaga po ng Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po, ito lamang pong nakaraang araw po, nag-recess po kasi ang mga estudyante ko po. Andyan na may bigla pong umiiyak na estudyante ko na as in na nag-ano po yung mga estudyante ko na, Teacher May, andyan po na si Tash po, hindi na po makahinga. Tapos yung isa ko pong co-teacher, nandyan po na tumakbo na po talaga dun sa estudyante ko. Ako po kasi po that time po, nag-check po ako ng mga papers po nila. Nandyan na, nung nagsisigawan na po sila at nakita ko pong pinuntahan na rin po ng co-teacher ko, andyan po na dali-dali rin po ko tumayo at pinuntahan po yung bata. Nandyan po na nakita ko po yung bata namumula na po. Sabi po nung katabi niya, Teacher, nakalunok po si Tash nung grapes po. Yung grapes po, yung green po, yung medyo malaki po. Andyan na bilang Kristiyano po, talaga pong imbis na magpanik po ako dyan na talagang nilehans ko po yung lalamunan ng bata kasi dyan na po nagrabing namumula na po, medyo malamig na po hawakan yung bata kaya gabi po talagang andyan po na nireview ko po na 3 beses na hallelujah, hallelujah in Jesus name. Talaga pong andyan na yung bata, sabi niya, Teacher, okay na po ako, hindi na po masakit yung lalamunan ko. Dyan na pinapasalamatan ko po sa Panginoon na nagbalik din po sa akin, sa alaala ko po, yung estudyante ko rin po last year na nakaranas din po dyan na na-choke po siya. Ang dahilan naman po ng pagka-choke niya ay yung nilagang itlog naman po. Kinain niyo po yung white, then yung yellow na po na malaki, andyan po na nilunok niya po. Ngayon po, nakita ko po yung bata na medyo na kukulay violet na po kasi talagang hindi na po siya makahinga and hindi na po siya gumagalaw dun sa inuupuan niya po. Andyan na talagang ang Panginoon po ay nagbigay po sa akin ng wisdom. Talaga pong nung pinuntahan ko po yung estudyante kong yun, talaga pong ginawa ko po yung first aid at kasama po doon ang pag-rebuke ng hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan po na talagang sa himala at kaparaanan ng Panginoon, niluwa po ng bata yung itlog na yun niya, dilaw na buong buo pa po. Na kung isipin po natin, dapat po na durog na po yung kasi na ano na po ng bata. Pero talagang inilabas ng Panginoon ng buo na wala po talagang nabawas sa itlog. Tapos po, yung bata po talaga sa himala at kaparaanan ng Panginoon, bumalik po yung kulay niya. Talaga pong gabi pong himala at pag-iingat ng Panginoon. Nais ko rin pong pasalamatan ng Panginoon sa pagbibigay po talaga ng kalakasan sa akin. Hindi naman po lingid sa mga kapwa ko po guro na nandyan na kapag talagang bigayan na po ng grades or mag-e-exam na po, nandyan na po talaga yung puyatan, hindi po talaga maiiwasan yan. Salamat po sa Panginoon, sa kalakasan po talaga na kanyang binibigay sa akin. Bagamat po talaga andyan na ng last Sunday po, dapat po talaga ay dadalo po ako sa dako ng Marilao. Pero kasi po, bali nakapagpahinga na po ako mga 5 a.m. na po. Then, nais ko man pong dumalo, pero andyan po talaga yung grabing paghihina po ng physical ko. Dumating na po sa punto na nahihilo ko. Sabi po ng beloved mama ko, pahinga ka muna anak, naintindihan naman ng Panginoon kung ano man yun nangyari sa iyo na pinagdaraanan mo ngayon. Andyan po na kahit nahihilo ko, nagpaalam po ako sa mga leaders ko po sa dako ng May. Talagang
sabi ko po na hindi po ako makakadalo dyan. Bagamat po hindi ako makakadalo sa dako ng May, pipilitin ko pong makadalo ito po sa outreach sa dako po ng Binangonan. Diyan po, salamatan ko pong malapang sa kalakasan po nandiyan na kahit nahihilo na po talaga ako dahil sa kulang na tulog. Nandiyan po talaga na nakakapagpuri po pa rin po ako. Salamat po sa Malapanginoon. Andiyan din po na nais ko rin pong pasalamatan ng Malapanginoon sa kanyang pag-iingat sa araw-araw dahil po PM shift po ako. Talagang po ang uwi ko po talaga ay gabing-gabi na po. Andiyan po na aabutin po ako minsan ng alas 9, alas 10 kung marami po talagang schoolwork. Andiyan po talagang pinapasalamatan ko pong Malapanginoon sa pag-iingat niya sa akin kasi po naglalakad lang po ako pa uwi dahil malapit lang naman po sa amin yung pinagtatrabahoan ko po ngayon. Kasi po nakakarinig po ako dun sa mga ka-workmate ko na sila daw po ay minsan sumusunod sa kanila. May sitwasyon pa po na may nagbubukas daw po ng bag nila, may nawawalang gamit, pero dakila ang Malapanginoon, nandiyan ang pag-iingat talaga ng Malapanginoon sa bawat isa sa atin. Nais ko rin pong pasalamatan ng dakilang Malapanginoon sa paggamit niya po sa akin mula Children's Square hanggang ngayon po, na-Pioneer Square na po ko andyan na maraming hadlang, maraming ginagawang kaaway upang hindi ka magpatuloy, pero dakila ang Malapanginoon dahil po andyan na pangahawakan kanya kung kalooban kanya talagang gagamitin kanya. Nais kong pasalamatan ng Malapanginoon sa lahat ng maliit at malaking bagay na aking natatanggap na pagpapala nagmumula sa kanya, kaya lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamalapang Isus po lamang.